no? Ang iba naman po, kani-kanina lang, bago ka pumunta rito, o dumako sa gawain na ito, may pangamba ka. Meron kang agam-agam, katanungan sa isip mo na bumabagabag sa'yo. Ang iba, hindi po makaiwas or makaalis dun sa sugat ng kahapon. Pero sa araw po na ito, nais ko po kayong tanungin, sa lahat ng ating nararanasan, saan natin dinadala lahat ng iyon? Or saan tayo pumupunta? Saan tayo lumalapit sa tuwing tayo'y nakakaranas ng samut-saring hagupit ng pasanin? Kung sa mundo po natin ngayon, kung sa mundo natin ito dadalhin, madalas dagdag hiya o dagdag pasakit o pahirap pa ang dulot nito. Pero alam niyo po, ngayong gabi, gusto ko po kayong i-encourage. This is the good news. Kapag kay Jesus natin dinala ang lahat ng bigat, lahat ng ating agam-agam, lahat ng ating pasanin, katulad ng mga nabanggit na mga testimony kanina. Even if all we have are just tears, kahit luha na lang ang meron ka, doon natin mararanasan ng kapayapaan, kalayaan, at pag-ibig na hindi kayang ibigay ng mundo o ng kahit na sino man. Amen po? At sa mga katulad ko po dito na matagal ng born again, huwag mong isipin na exempted ka dito. Kasi kahit tayo, nasa loob man tayo ng church, nag-deserve na tayo, may mga bagay, excess baggage pa rin tayo. Minsan dala pa rin natin ang mga pride, ang takot, ang agam-agam, ang duda, at maging ang mga lihim na kasalanan. Amen po? Pero ang kwento po na ating pag-aaralan today ay patungkol sa babaeng makasalanan. At may magandang paalala po ito sa atin. Dahil pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos ngayon na walang luha ang masasayang sa harap ni Kristo. Dahil po sa bawat paglapit natin, may kapatawaran. Sa bawat pagsuko mo ng buhay, may kapayapaan. Kaya ngayong araw po, dalangin ko, sama-sama nating alalahanin. Lahat tayo tinawag na lumapit, umiyak, at maranasan ng paghipo ng Diyos sa ating buhay, na nagpapabago sa ating buhay na meron tayo sa Kanya. Titingnan po natin sa kwentong ito ang babaeng makasalanan, a sinful woman. Isang babaeng ang pagluha niya ay hindi nasayang. Her story is not just emotion. It's about divine encounter. Para po mas makarelate sa panahon ngayon, it is a divine setup or meet up. And maaari, maybe, just maybe, baka lang naman, her story ay tulad din ng kwento natin. Hayaan niyo pong gumamit ako ng acronym na LUHA para ma-recall natin ang pag-aaralan natin ngayon. LUHA, luha. Dahil sa bawat luha ng pagsisisi, may tugon ang Diyos at biyaya ng kapayapaan. Ang luha ng pinatawad, amazing grace meets brokenness. Basahin po natin ang text po na ating today's verse is written in Luke 7:36 to 50. Mahaba-haba lang naman. Mahaba po ito pero please bear with me since nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Luke 7:36-50 ang sabi, inanyayahan si Jesus ng isang pariseo na kumain sa bahay niya. Pumunta nga si Jesus at umupo para kumain. Sa bayang iyon ay may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng pariseo. Kaya pumunta siya roon at nagdala ng pabangong nasa sisidlang alabastro.
Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan at umiyak. Binasa niya ng luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Nang makita niya iyon, nang makita iyon ng pariseyong nag-impita kay Jesus, inisip niya, kung talagang propeta ang taong ito, alam dapat niya ang babaeng humahawak sa kanya ay makasalanan. Ngunit sumagot si Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sabi ni Simon, ano po yun, guro? Sinabi ni Jesus, may dalawang lalaking nanghiram sa isang taong nagpapautang. Ang isa'y umutang sa kanya ng 500 at ang isa na may 50. Nang kapwa sila hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Nais ko pong ulitin yon. Nang kapwa sila hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon sa palagay mo, sino sa dalawa ang higit na magmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon. Sa palagay ko po, ang may mas malaking utang. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Pagkatapos ay nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Nung pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig na panghugas sa paa ko. Ngunit ang babaeng ito, sariling luha niya, ang ipinanghugas sa mga paa ko at ang buhok pa niya ang ipinampunas dito. Hindi mo ako hinalikan pero mula nang dumating ako, wala siyang tigil sa paghalik sa mga paa ko. Hindi mo pinahiran ng langis ang ulo ko, pero pinahiran niya ng mamahaling pabango ang mga paa ko. Kaya sinasabi ko sa iyo, pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Kaya siya nagpapakita ng malaking pagmamahal sa akin. Ngunit ang taong kaunti lang ang kasalanang pinatawad, kaunti rin ang pagmamahal na ipinapakita niya. Pasensya na po kayo, naalala ko kasi yung mga testimony. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang mga kasama niya sa pagkain ay nagtanong sa kanilang sarili, sino ba itong taong ito para magpatawad ng kasalanan? Sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa. Ayan. So, ang una pong um, letter sa ating acronym ay letter L. Sa unang letra po, lumapit sa Panginoon. Ayan. Lumapit sa Panginoon. This is a posture of turning towards Jesus in faith. Makikita po natin sa kwento na binasa natin na lumapit siya kay Jesus. Bagamat she was known as a sinner, hindi siya invited dun sa piging na yon. Hindi siya welcome. Pero lumapit siya. Why? Bakit siya lumapit? Dahil nandun si Jesus. Noong panahon po ng iyon, a simple woman who's entering a Pharisee's house was scandalous. Iskandalo po sa panahon na iyon ang lumapit o pumunta sa tahanan ng isang teacher o rabbi o Pharisees. Skandalo po yon. But grace breaks the protocol. Marami sa atin po, narinig natin ng kwento. Meron doon si Simon na nag-imbita. May mga times po na parang Simon tayo. Maayos sa panlabas, pero sarado ang puso. Sarado ang puso natin sa mga bagay na ang Lord kaya niyang buksan, kaya niyang patawarin, kaya niyang mahalin.
na hindi maarok ng ating isipan. Pero sa kwento po ng babaeng ito, ang tunay na lumalapit kay Jesus, kahit makasalanan, ay hindi niya itatawag. Hindi po niya itataboy ang sino mang lumalapit sa kanya. Grace is not for the qualified. It's for the desperate. Para sa mga desperado. Ang sukdulang biyaya ng Diyos ay para sa mga desperado. Ang tanong ko po sa inyo, kapatid, desperate ka ba sa Diyos ngayon? Ano ang estado na meron ka ngayon? Desperate? Are you desperate? Or are you feeling qualified? Nais po tayong paalalahanan ng Diyos today. Hindi sapat na malaman mo lang na kung nasan si Jesus. Katulad ng babae sa kwento, lumapit siya. Kailangan mong lumapit. Pero paano po kung sa paglapit natin, ang dala mo lang ay luha? Next na po tayo. Letter U. Umiyak ng may pagsisisi. A heartfelt cry of sorrow and surrender. Not just emotion, but a transformation. Makikita po natin doon na umiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paanan ni Jesus, sa paan ni Jesus. Sa context po ng kwentong ito, makikita natin hindi palabas ang kanyang pagluha. Ito'y isang dalisay at banal na gawa. Hindi niya sinabi kay Jesus, hindi niya nagawang isa-isahin ang mga kasalanan niya, pero dinescribe po siya ng Bible na a sinful woman, makasalanang babae. Hindi niya sinabi, pero ramdam ni Jesus. Nagsisi siya sa lahat ng kanyang sala. Repentance speaks in her shed tears. Nagsalita ang kanyang luha. And her repentance wasn't in words. It was in her weeping. Nasa kanyang pag-iyak. Ang iyak na may pagsisisi. Utter repentance with tears. Ang kwento po na ito po yung alabaster jar. An alabaster jar or perfume back then was expensive. But alam niyo po ba, ang iyak o ang luha ng babae were more costly than the alabaster jar. Purihin si Yahweh, purihin si Jesus. Oh, what a faith! Hindi ba naman costly o mahal ang luha niya? Mismong si Jesus ang naantig ng kanyang ginawa. Namove si Jesus sa ginawa ng babaeng makasalanan. Nakita mismo ni Jesus that it was in her brokenness, dun sa kanyang kalagayan, dun sa kanyang abang kalagayan, repentance was poured out. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, madalas sa atin, ang iyak ay kadalasang tinatago, kinakahiya, no? Pero alam niyo po, sa harap ng Diyos, sa harap ni Jesus, ang luha ay kailanman hindi kahinaan. Kainaan. Na umiiral yung pagkakapampangan ko, pasensya na po. Ang luha ay hindi kahinaan. Ito'y pagsamba. Ang tanong, marami po akong katanungan para mas lalo natin mapagbulay-bulayan ang salita. Kailan ka huling lumuha sa harap ng Diyos? Hindi lang dahil marami kang problema, hindi lang kapag ang dami mong bayarin o agam-agam, kundi naranasan mo sa tuwing nagkasala ka o dahil sa kasalanan na alam mong once na lumapit ka kay Jesus, patatawarin ka niya. Once na lumapit ka kay Jesus, babaguhin ka niya. Because transformation is inevitable when you come to Jesus. May magbabago at pagbabago sa'yo once na ikaw ay lumapit kay Jesus.
Ang luha po ay hindi tanda ng pasakit. Sa kamay ng Diyos, ito'y madalas binhi ng pagbabago. Paano naman kung ang luha mo? Ayan, ito na po yung exciting part. Once na lumapit at umiyak ka ng may pagsisisi sa Diyos, paano naman pag hinipo niya ng pag-ibig mismo na nanggagaling sa Kanya ang iyong luha o ang iyong sitwasyon? Dito sa kwento na ito, costly ang luha ng babae. Dahil sa puntong ito, siya ay hinipo na ng pag-ibig ni Kristo. Hinipo ng pag-ibig ni Kristo. Makikita po natin ang kwento. It is a divine touch that restores, embraces, and renews. Kaya sinasabi ko sa iyo, pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Nakita po natin dito sa text na ito, dito sa specific verse na ito, verse 44 to 47, kung paanong ginastify ng Diyos kay Simon ang babaeng makasalanan. Nawa hindi po tayo kabilang sa mga taong ang tingin natin sa sarili natin ay konti lang ang kasalanan natin compare sa iba. Uy, si sister mas ano yun, grabe kasi ano siya eh. Ako ito lang. Hindi naman ako ano, hindi naman ako katulad niya. Ayan. Kaya minsan makikita natin ito kung paano natin itrato ang iba. Do we love much? This is something to ponder, mga kapatid ko kay Kristo. Hindi lang po ito basta tanong. Do we love much? In this text, Jesus saw her heart. Nakita ng Diyos ang puso ng babae. Not her history. Hindi yung kanyang mga kasalanan o yung mga kanyang nakaraan. Jesus saw her love, not her label. Ang label niya, a sinful woman. Even Simon judged her. Ginyadge siya ni Simon. Kung nang makita ng pariseo, sabi nga dun sa verse, na nag-imbita kay Jesus, inisip niya kung talagang propeta ito. Alam dapat niya na ang babaeng humahawak sa kanya ay makasalanan. Sounds familiar po, di ba? But Jesus justified her. Yun po ang magandang balita. Jesus justified her. Ang sabi ni Jesus, kaya sinasabi ko sa iyo, pinatawad na ang marami niyang kasalanan, kaya siya nagpapakita ng malaking pagmamahal sa akin. Ngunit ang taong kaunti lang ang kasalanan, pinatawad, kaunti rin ang pagmamahal na ipinapakita niya. Sister Pat, kailangan ba magkasala akong marami para patawarin ako ng marami ng Diyos? Hindi po ganon. Hindi siya, it doesn't work that way. Hindi po ganon ang pagkatawag ng Diyos sa atin. I want to echo this truth again. Pinatawad na ang marami mong kasalanan. Kanina po, Tay, what an amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Mula kaninang umaga, ilang araw na po, ito yung nagririma sa akin na worship song. At nagpapasalamat ako sa Panginoong Yesus dahil habang inaaral ko po itong topic na ito, alam niyo po, I am bursting in tears kasi nakita ko ang sarili ko. At salamat sa Diyos, nakikita niya at tinitingnan niya tayo hindi sa ating mga kasalanan o label ng ibang tao sa atin o label ng lipunan sa atin. Kung hindi dun sa pusong handang lumuha, pusong handang magsisi at talikuran ang mga nagawa nating nakakapagpalayo sa atin sa Diyos. To encourage you, nakikita ng Diyos, kapatid, anuman ang sitwasyon mo ngayon, batid ng Diyos ang luha mo. May pag-asa kay Kristo. Amen? Maaring minsan sa simbahan o sa ating pamayanan mismo, sa community na ating ibinabibilangan po, hindi po natin maiwasan talaga, no? Na pag minsan, kahit hinipo na tayo ng pag-ibig ng Diyos, meron pa rin
At hindi maiiwasan na may nagiging ugaling Simon, the Pharisee, madaling manghusga. Or maaaring tayo mismo, hindi man sila, tayo mismo, nakakapaghusga or nakapaghusga na. Guilty po tayong lahat at some point in our lives. Di po ba? And please, nakikiusap po ako. Kung meron man po dito na naisip nyo, as you hear this message of the Lord, ay dapat pala in-invite ko si sis at si bro, dapat siya yung nakakarinig dito kasi ano siya yung may kailangan nitong salita. No, 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 no. The mere fact po na ikaw ang narito, ikaw ang nandito, itinakda ng Diyos na ikaw ang makarinig dito. Huwag po nating, huwag nawang ibang tao ang makita natin sa sitwasyon na ito. Una po nating tingnan ang sarili natin at hingin natin ang kahabagan ng Diyos sa ating buhay. Dahil si Jesus po, lumapit ka lang, umamin ka lang, magsisi ka lang at talikuran mo ang mga bagay na nakapaglalayo sa iyo sa Kanya. Siya'y handang hipuin ka, patawarin ka, at mahalin ka ng lubos-lubos. This is a timely reminder from the throne of His grace, mga kapatid. Nawa po, hindi po maging condemnation sa atin. Hindi condemnation sa atin itong mensaheng ito. Hindi natin i-condemn ang ating mga sarili kung makita man natin sa ngayon na ganito ang ating kalagayan. Again, do not condemn yourself po. Do not condemn ourselves. But let this truth transform us from the inside out. Amen? Ngayong araw po na ito, aalis tayo sa gawain na ito, sa Zoom link na ito. Dalangin ko, aalis tayong daladala ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo dahil nakita na ng Diyos ngayong oras na to, nakikita niyang Diyos ang luha mo, nakikita ng Diyos ang brokenness mo, at nais kanyang iligtas, nais kanyang patawarin, dahil ang pag-ibig ni Kristo ay hindi nakabase sa nakaraan mo, kundi sa puso na lumalapit at nagpapakumbaba sa Kanya. Kapag hinipo po tayo ni Kristo, ng pag-ibig ni Kristo, hindi ka lang pinatawad, binabago ka. At magbabago ka. Amen? Sige, tapikin niyo po yung sarili niyo. O kung wala kayong katabi, kung may katabi po kayo, tapikin niyo din po siya. I-remind niyo siya, binabago ka ni Kristo. Babaguhin ka ni Kristo. Amen? Pagkatapos po ng lahat ng ito, sa, kapag lumapit ka sa Panginoon, umiyak ka ng may pagsisisi, at hinipo ka ng pag-ibig niya, pagkatapos ng lahat ng ito, ikaw ay aalis ng may kapayapaan. Amen? Letter A, yun po yung last point ko. Aalis ka ng may kapayapaan. This is living. Arise in peace. Living the encounter with Jesus, change, calm, and commission. Umuwi kang mapayapa, ang sabi ni Jesus. Madalas pag tao ang nasabi sa atin na umuwi kang mapayapa, tayo po ay prone na magduda, di po ba? Pero kay Jesus, ibahin po natin. Dahil pag sinabi ng Panginoong Jesucristo, totoo at tapat ang nagsabi nito. Amen? Kaya nga po, mapapansin niyo dun sa kwento, dumating ang babae na makasalanan, dumating ang babae na hindi siya katanggap-tanggap sa lipunan, hindi siya invited, outcast siya, basag ang puso niya, pero umalis siyang buo. Dumating siyang may luha, pero umuwi siyang may kapayapaan. Bakit? Jesus didn't just forgive her. Hindi lang po siya pinatawad, binuo siya ng Diyos. He restored her and gave her a new identity in Christ.
Hindi bilang makasalanan, kundi pinatawad. 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 Binigyan ng bagong pagkatao, binigyan ng bagong identity na hindi ka makasalanan. Ikaw ay pinatawad. Kapatid, again, mga magulang ko't kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang paniniwala. Ito po'y pagtanggap. Pagtanggap sa kapatawaran. Tanggapin mo ng buong buo ang kapatawaran ni Kristo. Paniwalaan mo ito. Tayuan mo ito, kapatid. At ang bunga nito, kapayapaan hindi lang sa puso, maging sa ating mga kanya-kanyang pamumuhay. Payapa ka. O, ulitin ko po, no? Sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mga mapayapa. Ang luha ng babae dito ay hindi ay naging daan ng kanyang kaligtasan. Hindi siya lumapit para magpakitang gilas. Hindi siya lumapit para magpabida. Hindi siya lumapit kay Jesus para magpabibo. Hindi siya lumapit upang tanggapin ng tao. Kasi nga, outcast siya, hindi siya invited. Hindi siya lumapit para pahalagahan ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Lumapit siya ng may pusong basag at pagsisisi para magpakumbaba sa paanan ni Jesus. Lumapit siya mismo kay Jesus. And everything else, nag-follow na lang. Because Jesus restored her. At sa kanyang paglapit, pag-iyak, pagsamba, nakita niya ang mukha ng Diyos na nagpapatawad. Sino po dito ang nais makita ang mukha ng Diyos na nagpapatawad? Kapatid, ini-encourage ko po kayo, lumapit ka sa Panginoon. Umiyak ka ng may pagsisisi at hihipuin ka niya ng pag-ibig niya at aalis kang mapayapa. Sa kanyang luha, naranasan niya ang dakilang biyaya at walang maliw na pag-ibig ng Diyos na handang magpatawad. Maging ikaw man ay isang babaeng makasalanan, maging ikaw man ay si Simon na mapangmusga, maaaring ang mga nabanggit na kasalanan po ay hindi natin ginagawa. Ngunit, tanggapin po natin ang katotohanan ito. Tayong lahat, we all fall short of His glory. Lahat ay nagkasala at kailangan ang kapatawaran at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po namatay si Yesu Kristo para sa ating lahat. But again, ang paglapit, ang pag-iyak sa Diyos, this is intentional po. Ito po yung role natin. Dapat tayong intentional. Tayo ang gagawa nito. At sa pagiging intentional po natin sa paglapit kay Jesus, ang tanong po, handa ka bang lumuha? Handa ka bang lumapit? Mag-alay ng luha ng pagsisisi sa paanan ni Jesus. Mag-alay ng luha ng pagpapakumbaba sa paanan ni Jesus. To encourage you again and again. Kung ikaw ay may alay na luha ngayon para sa Diyos, ang luha mo ay hindi sayang. Ang luha mo ay hindi kahinaan. Ito'y pagsamba sa Diyos na buhay. Ang luha mo ay hindi kahihiyan. Ito'y pagsuko ng buhay mo kay Kristo. Ang luha mo, kapatid, yes, ikaw na nakaririnig nito, ay hindi katapusan. Ito'y simula ng kapayapaan na nagmumula sa buhay at buhay na tinanggap mo kay Kristo. And this is our call to action. Kung kayo po ay parang si Simon na Parisi, nakita niyo sa kwentong ito na parang sino tayo kung mag-isip sa kapwa dahil alam natin ang kwento nila. Or may mga pagkakataong tayo'y critical or judgmental, kahit di pa natin alam ang kwento. Madalas may full story coverage na tayo sa ating isipan. Kapatid, ang dalangin ko ngayong gabi, open your heart to Jesus.
ihingi mo ng tawad kay Lord. Bukas ang Diyos sa lahat ng tao na handang lumuha at umiyak ng may pagsisisi. Handang mahalin ng Diyos at patawarin ang lahat ng lumalapit, umaamin, tumatalikod sa kanilang mga pagkakasala. Walang mabigat o konting kasalanan ang hindi kayang bayaran ng dugo ng kordero. Amen po? Kapatid, pinatawad ka na ni Kristo. Yes, ikaw yon. Pinatawad ka na ni Kristo. Kung ikaw naman po, na-realize mo, ikaw yung babaeng makasalanan, parang nakikita mo yung sarili mo na ikaw yung babaeng may makasalanan, katulad sa kwento. At may mga panahon sa buhay mo na sa nakaraan na lubos mong pinagsisisihan, kapatid, lumapit ka lang dahil nakita na ng Diyos ang iyong pagluha. Magtiwala ka na kayang-kaya ng Diyos na ikaw ay bigyan ng panibagong simula. You have a new identity in Christ. You are a new creation in Christ Jesus. At muli niyang pinapaalala sa iyo ito. Sinabi ni Jesus sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Iniligtas ka na ng iyong pananampalatayang umuwi ka ng mapayapa. At kung tinanggap po natin si Jesus, hindi ka aalis ng tulad ng pagpunta mo dito kanina sa gawain na ito, sa Zoom link na ito. Amen? Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? At meron naman dito, kung ikaw naman po sa ngayon, yung parang nasa gitna ka, hindi ka si Simon, hindi ka yung babaeng makasalanan. Nakikita mo yung sarili mo dun sa mga taong tulad ng nabasa natin na nagtanong kung sino si Jesus at bakit kaya siya nakakapagpatawad ng salita ay ng kasalanan. Kapatid, matagal ka nang hinihintay ni Kristo. Ikaw yon. Ikaw yung matagal nang hinihintay ng Diyos. Jesus is waiting for you. Anuman ang iyong agam-agam, handa niyang sagutin lahat ng iyong katanungan. Lumapit ka lang. All you have to do is come. Ang sabi po sa salita niya sa Isaiah 1:18, halika, mag-usap tayo, sabi ng Panginoon. Kahit na kasing dilim ng pula ang inyong mga kasalanan, mapapaputi ito na parang niebe. And today, yan, wrap up na po ako. Hayaan mong dalhin ka ng iyong luha kay Kristo. Lumapit ka lang, kapatid. Umiyak ka lang ng may pagsisisi kung kinakailangan mo ng saklolo sa bagay o sa sitwasyong kinasasadlakan mo. Dahil sa Diyos, handa kanyang hipuin. Handa kanyang patawarin. At ngayon pa lang, kapatid, hinihipo ka na ng Diyos sa iyong pag-amin at sa pagluha mo pa lang. At sisiguraduhin po ng Diyos sa paglapit mo, sa pag-iyak mo, hindi po kanyang pag-ibig niya, sisiguraduhin niya sa paglapit at pagsuko mo. After that, aalis ka ng may kapayapaan. Dala-dala ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Hindi kailanman maibibigay ng kayamanan. Hindi kailanman maibibigay ng sino mang tao. Tatayaan niyo po ang luha niyo. Maranasan niyo po ngayong gabi ang biyaya ng kaligtasan. Sa iyong luha ay masumpungan mo ang pag-ibig na hindi mo pa nararanasan. At sa iyong luha ay mabilang ka sa mga pinatawad at pinalaya na ng Diyos. Amen? Amen? Because when God's amazing grace meets brokenness, healing begins. Sa inyo po, na in need of healing emotionally, physically, spiritually, tanggapin po ninyo at paniwalaan niyo po ang salita ng Diyos na ating pinag-aralan ngayon. Halika, sabi ng Panginoon,
Kahit kasindilim ng pula ang inyong mga kasalanan, mapapaputi ito na parang niebe. Sinabi ni Jesus sa babae, sa babaeng makasalanan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa. At sa gabi pong ito, nawa tanggapin lahat ng may bukas na puso ang dakilang pag-ibig ng Diyos, kalakasan, kapaan, at kagalingan na babaunin natin sa araw-araw nating mga buhay. Amen po ba? Maraming salamat po sa salita ng Diyos. God bless everyone. Thank you po. Amen po. Sis Pat, pwede niyo po bang ipa-flash lang po muna yung first slide kasi ilalagay ko po yun dun sa ating picture. Yung first slide lang po yung L. Thank you po.